Isa na namang napakasaya at napagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan. At kasama rin po natin walang iba kung hindi ang atin pong mabait at butihing presidente ng Northeast Luzon Adventist College na si Pastor Nestor Ilioma. Atin po siyang kamustahin. Alam natin na talagang ngayon ay tag-ulan na at gusto rin nating makarinig ng kalagayan ng gawain doon sa kolehiyo sa Norte. Ako'y nagagalak, Pastor, na nagpasimula na ang paaralan at ang school year at marami ang mga kapatid na sumusuporta at dumumog sa ating paaralan doon mula elementarya hanggang sa kolehiyo. At amin pong hinihintay na sa susunod na buwan ay makita natin ang final na inaugurasyon ng ating headquarters doon ng Northeast Luzon Mission. At amin pong inaanyayahan ang bawat isa na kayo po ay dumaan doon, tignan, pagmasdan dahil ang Diyos ay napakabuti para sa kanyang bayan. Amen. At nice po rin namin kayong anyayahan na subaybayan po ninyo ang gawain natin sa Northeast Luzon Mission. Meron po tayong New Beginning series doon na isasagawa na ngayon pong buwan na ito. Kaya sana po idalangin natin na maraming mga tao ang makarinig ng pabalita, maakay natin at tamang-tama sa panahon ng selebrasyon ng Northeast Luzon Mission Headquarter, makita natin ang maraming mga tao na tatanggap sa ating mahal na Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon dahil nagpapatuloy ang ating programa. Maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga sumusuporta sa programang ito, sa mga narito sa Pilipinas at ganun din sa iba't ibang bahagi ng mundo na naaabot ng programa ng Oras ng Pag-aaral. Patuloy nawa nyo kaming samahang ipanalangin ang programang ito at suportahan po natin para mas marami pang mga tao ang maabot po natin. Tayo po ngayon ay nasa siyam na serye na ng atin pong pag-aaral at ang pamagat po nito ay ang mga ritmo ng kapahingahan. Pagka sinabing ritmo, kadalasan ito ay ginagamit sa paulit-ulit na tunog. Yan, nagkakatugma o nasa tempo. Ang salitang ito kadalasan ginagamit sa musika. Pero ito po ay applicable din sa mga activities katulad ng pagkakahanay ng Diyos sa paglalang. Pagkatapos ng 6 na araw ng kanyang paglalang sa lahat ng mabagay sa mundo, siya ay huminto at nagpahinga upang gawin ang araw ng Sabat na isang tanda bilang isang buhay na paalala tungkol sa manlalalang. Ito po yung araw na ginawa niyang katangi-tangi. Nais ng Diyos na sa araw na ito ay maging panahon din natin na huminto at magpahinga para tamasahin ang masayang buhay. Ang tanong, paano tayo tutugon sa paanyaya ng Diyos tuwing darating ang araw ng Sabat? Sapat na ba ang tayo huminto sa ating trabaho, magsimba tuwing araw ng Sabat? Ito ang ating pag-uusapan sa seryeng ito. Subalit, bago tayo dumako riyan, ating hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, makapangyarihang Diyos na nasa mga langit, sa pagkakataon na maaari naming pag-aralang muli ang isang napakahalagang paksa na siyang saligan ng aming pananampalataya bilang mga Adventista. Salamat po na may kapahingahan kami, hindi lamang sa pisikal kundi sa mental, emosyonal at psychological naming pagkatao. Nawa maranasan namin ang inyong pagkalinga at ang inyong pagpapatawad sa aming makasalanan na siyang pasimula ng tunay na kapahingahan sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa pagkakataon na pangunahan ang pag-aaral na ito kasama ni Pastor Sabat. Pagpalain ang mga taga-subaybay, bindisyonan kami ng pagkaunawa at nawa ang diwang banal na nagmumula sa inyo ang aming matamasa sa pagpapahayag ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong tunghayan ang ating susing talata na masusumpungan sa Genesis Kapitulo 2, ang talata po ay 3. Genesis 2, ang talata ay 3.
At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilid, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ang Kapitulo 1 at 2, Pastor, ng Genesis ay kapitulo na walang bahid ng kasalanan ang nakatala dito. So, pagkatapos nalalangin ng Diyos sa Kapitulo 1, generally ang buong sanlibutan, ang ikalawang kapitulo ay nagpapahayag naman ng kanyang paglalang sa isang tanging pagpapala na ipinagkaloob sa kanyang sansinukob, ang kapahingahan ng mga tao at ng kanyang mga nilikha para sa atin dito sa balat ng lupa. At ang nagbigay ng halimbawa dito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ngayon, paano sinusuri ng Diyos ang kanyang paglalang? Ayan, tingnan natin, Pastor, sa huling talata ng Genesis 1, kung paano niya binigyan ng evaluasyon o suri ang lahat ng kanyang ginawa pagkatapos ng 6 na araw. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ayan, pansinin natin na sa unang 6 na araw ng unang sanlinggo, literal po ito na 24 oras, 6 na araw ay nilalang ng Diyos na sakdal ang ating sanlibutan kasama ang tao, si Adan at si Eva, sa ika-6 na araw. Ito ay in-evaluate ng Panginoon at ang sabi niya, napakaganda ang lahat ng bagay na kanyang ginawa at nilubos ang kanyang paglalang at tumigil at ang sumunod nito ay ang araw ng kapahingahan. Ayan. So kaya nga nakita po natin kung gaano kaganda ang paraan ng Diyos, yung ritmo ng paglalang na nagkakaugnay ang lahat ng kanyang nilalang hanggang doon sa araw ng Sabat. Ngayon, ano ang pangunahing pagkakaiba ng paglikha sa tao mula sa lahat ng nilikha sa mundo? Bumalik tayo sa Genesis 1, 26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop, at sa buong lupa at sa bawat tumuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Ano ang kaibahan, Pastor? Ang sabi rito, sa Kapitulo 2, ituloy natin, Pastor, bago natin ipaliwanag. Talatang 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Ayan. Now, papansinin natin na yung unang mga nilalang ng Diyos ay nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng mga bagay, hayop, dagat, at mga lumilipad sa himpapawid sa pamamagitan lamang ng pangungusap ng Diyos sa mga bagay na ito. Subalit nang lalangin niya ang tao, tanging-tangi. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao o babae o lalaki. Hindi. Kundi kanyang inanyuan ang alabok ng lupa na hulma ng isang tao at ng isang babae, at hiningahan ang kanilang butas ng kanilang mga ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang. Merong direct na paghawak sa tao ang Diyos. Tanging-tangi ang tao ang pinakasukdulan sa kanyang mga nilalang. Kakaiba ito sa rest ng sanlibutan na kanyang nilalang. Bagamat sakdal din ang lahat, pero ang tao'y sakdal sapagkat ito yung makikipag-ulayaw at tutugon sa kanya ng pag-worship, pagsamba at pag-adore sa kanyang banal na pangalan. Amen. So nakita po natin kung paanong kakaiba ang ginawang paglalang ng Diyos sa tao kaysa doon sa mga unang niyang nilalang. Pero napansin ko, Pastor, sa bawat nilalang ng Diyos, talagang mapapansin natin yung mga salitang o yung salitang mabuti. Kabuti. Ano ba ang kaugnayan nito sa pagsuri ng ating Panginoon? Ayan, pansinin natin, Pastor, na yung mga una ay mabuti lang. Subalit nang dumating na siya sa ika-6 na araw, ginamit niya yung salitang napakabuti. Na ang ibig sabihin ay natapos na, nagawa niya na, kumpleto na ang lahat ng bagay. Ang taong kanyang nilalang
ang nagpakumpleto sa isang sakdal na sanlibutan at universo na kanyang ginawa. Ayan. So kaya mga kapatid at mga kaibigan, talagang sa pasimula ng paglalang ng Diyos, nagpapakita na ang Diyos ay naroon. Sa pasimula, siya ang nagsalita at kanyang ginawa ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Ngayon ang tanong natin ay, paano niya tinapos ang kanyang gawain ng paglikha? Kapitulo 2, talatang 3. At binasbasa ng Diyos ay kapitong araw at kanyang pinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ano ang ginawa? Paano niya winakasan ang kanyang paglalang? Sa pamamagitan ng paglikha ng isang araw na 24-hour period, Pastor. Ano yon? Ang araw ng kapahingahan o ng Sabat. At ano ang kanyang ginawa? Binasbasan, pinabanal, at ipinagpahinga ng Diyos. Siya mismo ang nagpakita ng halimbawa. Ito ang itinala ni Moses na pagpapakita ng Diyos na manlalalang. Yung Diyos na manlalalang ay binasbasan niya, nagpahinga, at binanal ang ikapitong araw na 24-hour period. Ayan. So kaya nga mga kapatid, kanina binabanggit natin yung ginawa, yung paglalang ng Diyos sa lundo noon, sabi niya mabuti, at pagdating doon sa paglalang sa tao, nandun na yung pagkakaiba ng koro, ay hindi na mabuti kundi napakabuti. So maaring napakabuti ang paglalang, ngunit hindi pa ito kumpleto. At ito'y nakumpleto ng Diyos ng kanyang likain ang araw ng Sabat. At ito nga yung araw ng pamamahinga. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ang kahalagahan ng Sabat na may kaugnayan sa paglalang? Ayan, punta tayo sa tala ni Moses. Si Moses din kasi ang sumulat ng Genesis, siya rin ang sumulat ng Exodus, at kanyang binigyan ng koneksyon doon sa 10 utos, lalong-lalo na yung ika-4 na utos, yung paglalang dito. Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ay ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang bagay. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaybang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ay, 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sa 10 utos, Pastor, yung ika-4 na ibinigay kay Moses doon sa bundok ng Sinai, papansinin natin na iniugnay yung talatang 11, quoted mula doon sa Genesis Kapitulo 2:3 na iyong binanggit kanina. Kaya nga, may connection ang paglalang, yung 6 na araw na paglalang, at yung ikapito bilang pagpapahinga sa kautusan ng Diyos na nandirito. At ano ang kahalagahan nito? Nagpapaalaala, una, na ang Diyos ang manlalalang ng lahat ng bagay. Ikalawa, na ang tao ay nilalang ng Diyos at tayo ay para tumugon na ipahayag ang kanyang kaluwalhatian para sa ating lahat. So ang Sabat ay napahalaga. Dito sa Exodus, ang emphasis ay creation, Pastor. Kung pupunta tayo doon sa Deuteronomy, yung second giving of the law, ang emphasis naman doon ay pagliligtas. Kaya sabi nila, bakit magkaiba yung kautusan dyan? Dahil dalawa ang perspective na idinidiin. Ang Diyos ang manlalalang, ang Diyos ang tagapagligtas, at ang tao ang sentro. Siya ang lumalang sa tao, siya rin ang tumubos sa tao. Napakaganda, mga kaibigan. At dito nga ay, kung titingnan natin yung dulo ng kautusan tungkol sa Sabat, pinapakita rito yung ito yung araw na pinabanal ng Diyos. So ibig sabihin talagang may pagkakaiba mula doon sa una hanggang ika-6 na araw. At tanging ito ay inilagay ng Diyos upang kilalanin ng tao na ito ay araw ng ating Panginoon na siyang lumalang ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Gusto kong ating liwanagin, Pastor, sa ating mga taga-subaybay. Nang kanyang pinabanal ito, ang ibig sabihin ay set
apart. Kanyang isinaisang tabi para sa tanging purpose na pakikipag-ugnay sa kanyang mga nilalang. Amen. So ngayon, ano ang kahalagahan ng utos na ito tungkol sa ating pinagmulan? Ayan, ano ang kahalagahan ng utos na ito mula sa ating pinagmulan? Kung mapapansin natin, Pastor, ay hindi tayo nagsimula sa isang maliit na organismo. So, yung concept na tayo'y nagsimula through the evolutionary process ay kanya itong nilalabanan. So, ito ang ating pananggalang sa maling mga konsepto at mga kasaysayan at mga myth na kumakalat sa buong sanlibutan na pinaniniwalaan ng napakaraming mga tao kahit na scientist ka pa. Kung ikaw ay naniniwala na nagsimula ka sa isang maliit na organismo at nag-evolve hanggang sa sumapit ka sa ating katatayuan, ikaw ay isang mangmang. Sapagkat ang ating pinagmulan ay galing tayo sa kamay ng ating manlalalang na tayo'y sakdal mula sa pasimula. Amen. So mga kapatid at mga kaibigan, ito ang sumasagot sa mga umiiral na mga maling turo sa panahon natin ngayon. Minsan isipin mo, kala natin napakadali lang sagutin yung ang tao ay mula sa unggoy. O, sa atin, simpleng sagutin yon. Pero sa mga malalalim na pinag-aaralan ng mga tao sa ibang mga bansa, sa mga modernong mga bansa, ay talaga namang mayroon silang mga malalalim na paninindigan tungkol sa bagay na ito. Subalit salamat sa ating Panginoong Diyos, inilagay ito ng maliwanag sa kautusan na magagamit natin upang lalong maging matibay ang ating paniniwala na ang Diyos ang lumalang sa bawat isa sa atin. Kaya nga, Pastor, mapapansin natin na ang kautosang ito ay mapakahalaga para sa atin sapagkat hindi lamang tinutukoy kung saan tayo nagmula, kundi ano ang halaga natin. Oho. See? So ang tao ngayon ay pwede mong patayin diyan kahit na anong mangyari, pwede mong kitlin ang iyong buhay, wala silang pakialam. Bakit? Kasi walang may-ari sa kanila. Ang tinuturo nito ay may may-ari sa inyo at sa akin, at yun ay ang makapangyarihang Diyos ng langit at ng lupa. Amen. Ngayon tingnan natin paano ba naisa personal ng Diyos ang kahalagahan ng pamamahingang Sabat bago ibinigay ang kautusan. Ayan, papansinin natin na maraming nagtuturo na ang 10 utos binigay lang daw, lalo na yung Sabat sa mga Israelitas sa Sinai. Now, sa tala ng Biblia, opo, ay binigay ito sa kanyang bayang tinubos at inilabas sa Ehipto. Pero yung Sabat, bago ibigay yung 2 tapyas na batso, ay existing na mula pa sa Eden hanggang sa pagbibigay ng kautusan do. Naroroon na. Pansinin natin ang tala ni Moses sa Exodus. Bakit ito itinala dito? Para idiin ang isang mahalagang paksa na ang Sabat ay nagpapatuloy bago pa ibigay ang kautusan doon sa bundok ng Sinai. Kapitulo 16, 14 hanggang 31. Sa Exodo 16, Kapitulo 14 hanggang 31. At nang paitaas na ang hamog na nalalatag na, narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel ay nangag-usapan ano ito, sapagkat hindi nila nalalaman kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang pagkain na binigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ito ang bagay na iniuutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain, 1 omer sa bawat ulo, ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tolda, at gayon ginawa ng mga anak ni Israel, at may namulot ng marami at may kaunti. At nagtimbangin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag magtira niyaon ng sinuman ng hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga at inuod at bumaho at nag-init sa kanila si Moises. At sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ay sa kanyang kain. At pagka ang araw ay minit na, ay natutunaw, at nangyari na ng ika-6 na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami. 2 omer sa bawat isa, at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kanya sinabi sa kanila, ito ang salita ng Panginoon.
Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon, ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan, at kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniuutos ni Moses, at hindi bumaho, ngayon nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayon Sabat na ipinangingilin sa Panginoon, ngayon hindi kayo makasusumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa 7 araw ay Sabat, hindi magkakaroon. At nangyari sa 7 araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kaniyang ibinibigay sa inyo sa 6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw, matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa 7 araw. Kaya't ang bayan ay nagpahinga sa 7 araw, at siya ay pinangalanan ng sambayan ng Israel na mana, at kaparis ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyaon ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. Ayan, pansinin natin, Pastor, na ito ay Kapitulo 16. Ang pagbibigay ng utos dito sa tala ni Moses ay Kapitulo 20. So, matagal na kapitulo ito, malayo pa, ay isang kapitulo ang ibinigay para turuan tayo na bago ibigay ang kautusan na 10 utos sa 2 tapyas na bato doon sa bundok ng Sinai, kanina lang ipinangingilin na at ipinatutupad na lang Diyos ang kanyang mga kautusan sa bayan ng Israel. Dito pinersonalize, Pastor, dahil ang pagkuha ay individual. Kung ano yung dapat mong kainin sa 1 hanggang 6 na araw, yun lang ang kukunin mo, yung consumption mo. Pero pagdating ng 7 araw, dodoblihin dahil ang consumption mo ay pang 2 araw. So personalize yung mana na ibinigay para yung tinapay na pagkain nila sa araw-araw at physical na buhay nila, kinakailangang tumigil sila para makipag-ulayaw sa manlalalang na nagbibigay ng tinapay. Amen. So maliwanag po na umiiral na ang Sabat bago pa ang kautusan. At mahalaga din na maunawaan natin na hindi lamang minsan binanggit yung kautusan, kundi patuloy na ito'y inulit-ulit pa. Ngayon, paano pinangunahan ni Moses ang mga Israelita na ulit-ulitin at palaging basahin ang mga utos ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio? Pansinin natin, Pastor, sa Deuteronomio 5, ang talata ay 6 hanggang 22. Ang ibig sabihin ng aklat na Deuteronomio ay second law, ikalawang pagbibigay ng kautusan, Deuteronomos. 6 hanggang 22 ng Deuteronomio 5. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa alipin ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inunyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at 4 na sali na nakapupot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aari ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ay 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae makapagpahinga gaya mo. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay, at
unat na bisig, kaya't iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, ni mangangalo niya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa, ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang mga salitang ito'y sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo, sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salimuot na kadiliman ng malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. 2 beses ginamit at ipinahayag ni Moses sa kanyang Torah na isinulat ng mga aklat, pastor, ang kautusan ng Diyos. Yung Exodus 20, ang emphasis doon ay lalong-lalo na yung ika-4 na utos ay ang Diyos ang manlalalang at tayo dapat magpahinga bilang pagkilala na ikaw at ako'y kanyang mga nilalang. Pero dito sa Deuteronomio, inulit-ulit yung kautusan. Pero ang emphasis dito, pastor, ay ikaw ay inilabas sa bayan ng Ehipto. Anong pinapakita rito? Yung pagtubos, yung pagliligtas, na pagpili sa isang bayan na pumunta sa pangakong lupain na ipinakikita nito ang karanasan ng Israel, ng karanasan nating mga anak ng Diyos, na tutubusin muna tayo bago tayo bigyan ng kautusan na isa sa kabuhayan, bago tayo dumiretso sa lupang pangako o yung Kanaan na makalangit. So ibig sabihin ay masusumpungan talaga natin ang isang simbolo ng parehong paglalang at pagtubos sa araw ng Sabat. So, napakaganda mga kapatid at mga kaibigan ang ipinakikitang turo nito. Kaya nga sa mga nagtuturo na ito ay hindi na natin dapat pang ipangilin, ay atin munang tingnan at pag-aralan kung gaano naging napakahalaga na inilagay ito ng Diyos sa kanyang kautusan. Ngayon, ano naman ang pagkakaiba ng pagbibigay diin sa utos tungkol sa Sabat sa Exodo kaysa sa Deuteronomio? Ayan, kagaya ng ating mga talatang binasa, ibinigay sa Exodus 20 at sa Deuteronomio 5 ang kautusan. Iisang kautusan yung 10 utos, pero ang emphasis at focus ay magkaiba, pastor. Yung manlalalang na dapat alalahanin at saka yung tagapagligtas na dapat nating obserbahin ang ating relasyon sa Kanya. So, dito magkaiba ang emphasis. Kaya sabi nung iba ay binabasa nila yung Deuteronomio na para lang sa Israel. Mali ang ating pagkaintindi. Doon sa Exodus, binabalik tayo na tayo ay nilalang at hindi lamang Israel ang nilalang, kundi lahat ng tao ay nilalang mula sa pasimula. So ang saklaw ng kautusan, lalo-lalo na ika-4 na utos, ay mga tao na nilalang ng Diyos mula kay Adan, patuloy, hindi Israel. Pero pagdating natin sa Deuteronomio, ipinapakita ng mediator na pagliligtas mula sa Ehipto, yung pagliligtas na gagawin ni Kristo para sa inyo at sa akin. Bakit? Mula Genesis 3, ang Kristo'y nagliligtas na, pastor. So lahat ng tao inililigtas niya, hindi lamang yung mga Israelitas na lumabas sa Ehipto. Paano naman ipinakilala yung konsepto ng kalayaan at katubusan sa Deuteronomio? Ayan, pansinin natin, pastor, doon sa Exodus 5:15. Ayan. Yung concept kasi ng redemption ay naroon sa kautusan sa Deuteronomio. Pero sa Exodus 5:15 ay makikita natin ang relasyon ng paglaya o freedom at saka yung redemption. Nang magkagayon, ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Paraon na nagsasabi, "Bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin?" Bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Yung ayaw silang pagpapahingahin. Pansinin niyo, dinagdagan ang trabaho nung si Moses ay sinasabing palayain sila. Dinagdagan at wala ng kapahingahan sa ika-7 araw o pagtigil sa kanilang mga gawa. Pansinin din natin ang kaisipan ni Isaiah 43:15. Isaiah 43, ang talata po ay 15.
Ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalang ng Israel na inyong hari. Ayan, ang emphasis dito, Pastor, ay siya ang Panginoong banal, manlalalang, subalit siya rin ang hari. Now, pansinin natin yung concept ng liberation at redemption ay hindi concept ng manlalalang, kundi concept ng isang hari na nagpapalaya sa mga alipin na nagpapahirap sa kanila. Ito ang emphasis. So yung concept dito ng liberation at saka ng redemption ay yung isang hari na sila ay set free, pinalaya mula sa kanilang pagkaalipin. So ibig sabihin po, kung ang konsepto ay paglaya, katulad rin naman ng tayo ay mga nakabilanggo sa kasalanan, di ba? Pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesus. At siyempre, para mapalaya ka, dapat matubos ka. So ginampanan ng Diyos yung pagtubos. So kaya, maliwanag na tinuturo na nitong Sabat tayo kay Hesus. Itinuturo ng Sabat tayo kay Hesus bilang ating manlalalang at atin ding manunubos. Ngayon, paano pinakilala ni Juan si Jesus sa dalawang konseptong ito ng pagiging manlalalang at manunubos? Ayan, napakaganda. Kasi pupunta na tayo sa Bagong Tipan. Kasi ang sabi nila ay kautusan lang sa Old Testament yan. Pero tatandaan natin yung dalawang emphasis doon sa dalawang pagbibigay ng kautusan sa Exodus at Deuteronomio na manlalalang at manunubos. Sa Juan 1 hanggang 13, pansinin natin kung paano pinagsama ni Apostol Juan yung kaisipang siya'y manlalalang ang ating Panginoong Hesus, siya rin ang manunubos. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo'y Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalatayang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumarito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. 13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ayan, narito Pastor, pinagsama ni Juan ang kaisipang ang ating Panginoong Hesus, ang active agent na manlalalang mula pa sa pasimula sa Genesis 1 at 2, at pagkatapos ay ipinasok niya yung pantubos o pagiging anak natin sa pamagitan ng adoption o yung concept na tayo ay tinatanggap ng Diyos kung tayo'y nananampalataya sa Kanya. Ito yung concept na nais ipahayag sa atin ni Juan sa unang kapitulo ng kanyang sulat. Ano ito? Yung emphasis na siya ang manlalalang, siya rin ang tagapagligtas. Yun ay ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng karapatan na maging mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pagtubos mula sa ating pagiging makasalanan sa magitan ng dugo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po pala nito na ang pangingilin ng Sabat ay nangangahulugang pagdiriwang ng paglalang at pagtubos. Kaya nararapat lang sana na sa ating pangingilin ng araw ng Sabat ay ang nararanasan natin ay kasiyahan at katuwaan sa Panginoon at hindi isang mayroong kalumbayan. Ngayon, ano ang paraan na dapat nating likain sa pagsusulong ng Sabat? Ayan. Pansinin natin ang Isaiah 58:13.
Isaiah 58, ang talata po ay 13. Kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan kaysa aking banal na karawan at iyong tawagin ng Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Ayan, Pastor, nang idiniin ni Isaiah ang kahalagahan ng Sabat dito, ang focus ay ang Panginoon. Bakit? Yung Panginoon, siya ang gumawa ng Sabat. Alam nyo kung minsan, kaya nagkakagulo tayo ay ang emphasis natin ay yung araw. Hindi po. Ang emphasis nito ay yung Panginoon na gumawa ng Sabat at doon sa araw na yon ay titigil tayo sa ating mga paggawa at anong gagawin natin? Magpupuri tayo sa Kanya, hindi tayo magsasalita ng ating mga sariling mga salita, yung mga sariling mga lakad na ginagawa sa regular days, set apart ang araw na ito, kaya ginamit na yung aking banal na araw. Ang ibig sabihin, itinalaga, itinabi, na tanging purpose ay ang gamitin ng oras na ito, na 24-hour period, na pakikipag-ulayaw sa manlalalang at tagapagligtas. So napakalinaw, Pastor, na ang Sabat ay pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin talagang ito'y napakahalaga sa Diyos at sa Kanyang bayan. So kapag ka ito'y mahalaga na ipangingilin natin, so nangangahulugan na kailangan ng paghanda. So ngayon, ipapangilin ng araw ng Sabat, dapat handa yung mangingilin para noon ay magiging masaya ito na pagdiriwang na kasama natin ng Diyos. Ngayon ang tanong natin ay, kailan ba tayo dapat magpasimula sa pangingilin ng Sabat? Ayan. Pansinin natin, Pastor, kung dito sa Marcos 15:42, idiin natin muna yung kanyang idiniin na mga paghahanda na dapat ihanda ang ating sarili. 15:42 ng Marcos. Mateo 15. Marcos 15:42. Ang sabi dito ay, at nang kinahapunan sapagkat nooy paghanda sa makatwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Ayan, araw na nauuna sa Sabat. Ano ba yun? Hindi yung ika-6 na araw. Ano yung ika-6 na araw? Kung Sabado, yung ika-7, ay di Biyernes. So malinaw na ang Biyernes ay ibinigay ng Diyos bilang araw ng paghahanda. Sino ang maghahanda? Di tayo. Ihahanda ang ating mga sarili, ang ating tahanan, at ang ating pagpunta sa pagsamba sa Diyos. Gagamitin kasi yung araw ng Sabat na oras na tayo ay will be spending with our family. Hindi lang po individual ito, kundi by family, pati nga mga hayop sa kautusan ay dapat tumigil para tayo makipag-ulayaw sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, napakahalaga talaga mga kapatid na bigyan natin ng pansin itong paraan ng paghanda. Kaya nga lamang po dahil sa tayo talagang napaka-busy sa ating paraan ng pamumuhay sa panahon ngayon, kung minsan ang paghahanda natin ay ginagawa na lang natin sa talagang sa panahon na ng pangingilin. Ayan, so paghahanda, dapat ito itanda natin, Pastor. Pati yung isang tabi ng ating mga offering, dapat yung paghahanda, itinabi na. Hindi yung nandun tayo sa kapilya, tsaka tayo nag-ano. Ikalawa, yung ating mga anak, pupunta sa kanilang Sabbath school, ay dapat may mga memorized na mga scripture. Anong dapat? Yung araw ng paghahanda. And through the week, inihanda na natin sila na makikiparticipate, na magi-enjoy sa pag-alaala na ang manlalalang at tagapagligtas. Yan. Ngayon ang tanong natin ay, ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa araw ng pamamahinga tulad ng binigyan diin ni Moses? Ayan, pansinin natin. Kasi sabi nila, ito'y pahayag ni Moses. Leviticus 19:3. Leviticus 19:3. Ang sabi po dito ay ganito, takot ang bawat isa sa inyo sa kanyang ina at sa kanyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kung napansin po ninyo sa talatang ito, mapapansin ninyo na ikinonekta yung ama at ina sa pangingili ng Sabat. Yung pagrespeto natin, pagmamahal, at yung family relation. So mahalaga na yung ating buong sambahayan kasama sa paglilingkod at pagsamba sa araw ng Sabat. Idiniin ito ni Moses sa kanyang sulat sa mga
yung mga Libita. At hindi tayo maliligaw sa pangingilin ng araw na ito sapagkat nang ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay sa sanlibutan ito, mismong ipinangilin niya ang araw ng Sabat. So paano ipinakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagsamba sa araw ng Sabat? Balik tayo doon sa Lucas, Kapitulo 4. Si Lucas ay hindi kasama sa 12 alagad. Subalit siya ay alalay ni Apostol Pablo na sumulat ng buhay ng ating Panginoong ito. Kaya ang sulat niya, tinatawag namin sa teolohiya na interpretive gospel already. Ininterpret niya yung mga naranasan ng mga unang mananampalataya at dito ipinakita yung pangingili ng ating Panginoong. Ini-interpret niya na yung karanasan ng ating Panginoong Hesus nang siya'y narito sa lupa at binigyan niya ng kahalagahan sa panahon ng mga Kristiyano. Tandaan po ninyo, panahon ni Pablo itong si Lucas. Kaya yung mga nagsasabi na wala yan sa Ebanghelyo sa panahon ni Jesus, hindi po. Si Lucas na nahikayat, kanyang idiniin sa kanyang Ebanghelyo na ano po ang sabi? 4:16, Pastor. At siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kay Dr. Lucas ay kaugalian o ito yung ginagawa ng ating Panginoon regularly. Hindi po ito resulta ng kostumbre o ng kanilang festival lang, kundi ito'y bahagi ng kanyang buhay araw-araw at ng lingguhang pangingilin kasama ng kanyang mga alagad pumapasok sa doon bilang mula pagkabata hanggang sa kanyang pagiging isa nagministro bago siya mamatay. Yan, napakaganda ito mga kapatid at mga kaibigan. Pansinin natin na mula pa nang nagpasimula ang sanlibutan, ipinakita na ng Diyos ang kahalagahan ng araw ng Sabat. At muli itong inulit sa kautusan. 2 beses, hindi lamang 2 o sa bawat bahagi ng Biblia, mababasa natin na ang utos na ito ay dapat nating pakaingatan, inaipangili ng araw ng Sabat na ito at ganun din pinakita sa atin ng halimbawa ng Panginoong Hesus. Binanggit natin kanina, Pastor, yung paghahanda. Kasi nabanggit ko nga, kuminsan ng paghahanda, inuumpisahan natin kapag Sabado na ng umaga. So, siguro kailangan natin muling idiin. Oo, itong bagay na ito. Talagang, nung ako'y bagong pastor, intern ako, ay hindi ko makakalimutan at natuto ako doon. May mga kapatid doon sa tinirahan kong iglesia na naghahanda na sila ng mga pagkain, ang mga isusuot ay naplansya na at nakapaligo na, inayos na ang mga baon na dadalahin sa kapilya. Ang programa sa kapilya ay nakaayos na para pagpasok natin doon, vesper pa lang, maayos na. So, kumusta tayo mga kapatid? Mayroon bang pagpaplano tayo para sa pangingili ng araw ng Sabat o naging cycle na lang na sige, punta tayo sa kapilya, dalahin na lang kung ano yung dala dyan, na makakain at tayo makikipatlak doon. May paghahanda ba tayo? Intentional preparation, mga kapatid, ang kinakailangan para maging meaningful ang ating paghahanda. Lalong-lalo na, siyasatin natin ang ating mga sarili bago tayo pumasok sa banal na araw ng Sabat. Meron ba akong nagawang hindi tama sa aking kapwa, sa aking kapamilya? Ihanda natin. Gawin natin ito na reconciliation day sa mga tao na ating nauupen, nasaktan, para masaya. Lalong-lalo na sa ating mga kasambahay. Yeah, kasi ito ang pagdiriwang na kasama natin ng Diyos. At kasama natin yung buo nating pamilya at yung malaking pamilya ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, buhat pa ng pasimula, ang Sabat po ay tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. At ito ay patuloy na pinapaalala sa atin na siya ang ating manlalalang. Kung ang araw ng pamamahinga ay matapat lang sana na iningatan sa bawat henerasyon, wala sanang mga ateista, agnostiko o secular na humanista. Ang Sabat ay nagsasalita tungkol sa isang Diyos na lumikha sa atin, nagmamalasakit sa atin at nagmamalasakit sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ay isang paalala ng kapangyarihan ng Diyos na tumubos sa atin. Kung nagawa ng makapangyarihang Diyos na iligtas ang Israel mula sa pagkalipin ng Ehipto, maggagawa rin niya na mailigtas tayo mula sa
pagkalipin sa makasalanang pag-uugaling meron tayo. Kaya nga po, ang appeal sa atin, gamitin natin ito ng buong inam, ang kaloob ng Diyos na kapahingahan, ang Sabat. Magpahinga tayo sa pagpapala ng Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na tumubos sa atin, ang Diyos na nagpapabanal sa atin, at ang Diyos na muling darating para sa atin. Ang araw na pamamahinga ay ang makalangit na kapanatagan na nagbibigay ng kapahingahan sa tuyong disyerto ng ating abnormal na sitwasyon na kinalalagyan sa lupang ito o sa mundong itong na sekular. Ang magandang balita ng Sabat, mayroon tayong makapangyarihang manlilikha na nagnanais na baguhin ang ating mga puso. Siya lamang ang magliligtas sa atin mula sa pagkalipin ng kasalanan. Siya lamang ang maaaring pumutol ng mga tanikala na gumagapos sa atin. Siya lang ang nag-iisang makapagliligtas sa atin at magbibigay sa iyo at sa akin ng tunay na kapahingahan. Sana'y ugaliin natin na ingatan ang kanyang banal na kapahingahan. Bago po tayo manalangin, ating saksihan ang isang awitin. Kamusta ka ngayon, kaibigan ko? Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Tungkol ito kay Kristong namatay para sa tao upang mailigtas niya tayo. Nabuhay siyang mulit, umakyat sa langit. Sinabi niya na siya ay muling magbabalik. Tumatawag siya sa iyo upang makuha mo ang biyaya niyang binigay. Ano ang tugon mo? Ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Wari ko'y may puwang dyan sa puso mo. Di kayang punan ng anumang bagay sa mundo. Lungkot, hirap, dusa't pasakit na buhat-buhat mo ay mapapawing lahat kung lalapit kay Kristo. Ang buhay ay bigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan kung hindi ang tanggapin siya sa buhay mo. Ang buhay ay ibigay kay Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maligtas lang ang tao, walang ibang paraan upang makamit ang kaligtasan kung hindi ang tanggapin siyang tagapagligtas ng buhay mo.
ng buhay mo. Tayo po'y manalangin. Dakila't mahabagin naming Diyos, marami pong salamat sa araw ng pamamahinga na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito isang dakilang pagkakataon na maaari naming makaulayaw kayo kasama ang aming sambahayan at ang inyong pamilya sa lupang ito. Marami pong salamat, Panginoon, pinaalala niyo sa amin ang mga dapat naming gawin at isaalang-alang upang maranasan ang kasiyahan sa tuwinang ipapangili namin ito. Dalangin namin, Ama, patuloy niyo kaming bigyan ng pananampalataya, lakasan ang aming pananampalataya at iparanas sa amin ang kapanatagan sa pamumuhay sa sanlibutan ito habang patuloy kaming nagiging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa sa amin, gabayan niyo kami sa tuwi-tuwina at maging malayo mula sa mang uri ng kapahamakan at sakon at mga karamdaman. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at kami ihanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus upang ang aming pagdiriwang ng Sabat sa lupang ito ay amin ding maganap na kasama kayo dyan sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan. Napakaganda itong pinag-uusapan natin. Ito yung matagal na dinidiskusyonan, matagal na pinagdidibatihan. Subalit magpapatuloy po yan sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Hanggang sa muli.